tugunang matatalino. Mabuti pa pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng paral sa inyo. Kahit lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumili sila, dumating ang lalaki kagasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininig ang pinto. Pagtapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, "Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mabantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po. Sa kalinghagang ipinahayag sa atin ng Panginoon ay nagpapakita ito sa atin at nagpapaalala ng napakahalagang bagay sa aspeto ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. May 2 bagay na inihayag sa atin ng Diyos. Ito yung 10 dalaga na nahati sa 2 grupo. 5 matatalino at 5 hangal. Sa ganitong pahayag, pinakita ng Diyos na mayroong 2 uri ng mananampalataya. Mananampalatayang matalino, napuspos ng karunungan, at 5 hangal na hindi napuspos ng karunungan ng Diyos. Sa kanilang paghahanda, makikita natin din yung kaibahan ng mga matatalinong marurunong. Yung mga matatalino ay naghanda ng ilawan at hindi lamang sa ilawan naglagay ng langis, kundi nagdala pa ng iba pang langis. At doon naman sa mga hangal ay basta nagdala sila ng ilawan ay ayos na. Sa mga hindi nasang pangyayari, biglang hindi nakatating na tanggang oras. Kaya napilitan silang nakatulong sila at nung dumating nga ay wala nang langis yung mga 5. Ang pag-aalab ng ating pananampalataya ay dapat patuloy itong magningas hanggang sa makasapit sa itinakdang panahon at oras. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay kailangan matatag, matibay sa anumang panahon. Sapagkat ang sabi nga ng ating Ebanghelyo, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Sa buhay na ito ay maraming pwedeng posibleng mangyari, maraming pwedeng magbago sa maiksing panahon. Kaya sa patuloy nating pananampalataya, pagsunod sa Diyos, kailangan mapanatili natin yung ating ilaw, ang ating pananampalataya, sapagkat may mga bagay na nangyayari na hindi inaasahang pangyayari. Kaya mga kapatid, ipinapag-alala sa atin ng Diyos na pagsikapan natin matutunan at mapuspos ng kanyang karunungan, sapagkat ang karunungan ng Diyos ay siyang magbibigay sa atin ng katatagan at tibay sa ating pananampalataya. Sapagkat sa pagsunod sa ating Panginoon at paglilingkod sa Diyos ay hindi sa lahat ng panahon ito'y maayos. Hindi sa lahat ng panahon ito'y maganda. Hindi sa lahat ng panahon naaayon sa ating kagustuhan at naaayon doon sa ating pananaw, sa ating paniniwala. Kaya minsan ay nasusubukan kung gaano kalalim at katatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, napakahalaga ang
karunungan mula sa salita ng Diyos, ang karunungang magmumula sa Kanya, sapagkat doon magmumula ang ating pananalig at doon magminingas ang liwanag ng ating pananampalataya, sapagkat sa mundo at lipunan ang ating ginagalawan, hindi sa lahat ng panahon ay nasa maayos ang relasyon sa bawat isa. Kaya nga, makikita din natin sa ating Ebanghelyo ang pagkakaiba ng dalawa. Na yung 5 hangal na dumating yung panahon na hindi inaasahang mangyayari, ay nawala sila. Umalis sila. At nung dumating ang lalaki yung kasal, ay hindi sila nadatnan. Sapagkat sa panahon na dapat sila'y sumama, ay doon pa sila bumibili at naghahanap ng langis para sa ilawan. Ang mga bagay na ito ay nangyayari sa realidad ng paglilinggo. Sapagkat may mga panahon na ang bawat isa ay hindi nagkakaintindihan. Ngunit kung tayo may sapat na karunungan sa Diyos, mauunawaan natin ang mga bagay-bagay. Kaya nga, minsan sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya at paglalakbay para sa ating Panginoon, hindi maiwasan magkaroon ng tampuhan, hindi maiwasan na hindi magkaroon ng bangayan, ng hindi pagkakaintindihan. Kaya mga kapatid, kung mahina yung ating pananampalataya, ay maaring mamamatay ito. Sapagkat kung mangingibabaw ang sama ng loob, mangingibabaw ang galit, at mangingibabaw ang makitid na pag-iisip at walang pag-unawa, ay maaring mamamatay yung ating pananalig at alab sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya minsan sa hindi pagkakaunawaan ay doon din mananamlay. Doon din parang wala na. Hindi na magasimba, maalis na. Kasi wala nang pagkakaintindihan. Ganun ang mangyayari kung ang ating pananalig at paniniwala ay sobrang hina. Kailan doon aalis sapagkat hindi na nag-aalam. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, nag-aandap-andap na. At kailangan humanap. Kaya mga kapatid, sipagan natin yung pakikinig sa salita ng Diyos. Sipagan natin ang ating paglilingkod upang magkaroon tayo ng malalim na kaugnayan upang maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon. Upang sa pagdating ng araw na tayo'y susubukin ng Diyos sa ating paglilingkod, tayo'y magiging matatag at magawa nating mananatili hanggang sa pagsapit sa itinakda ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat sa buhay ng pananampalataya, hindi ibig sabihin na ikaw ay nananalig at nanampalataya ka sa Diyos ay okay ang lahat palagi. Sa paglilingkod at pananampalataya, nandoon yung disappointment. Nandoon yung hindi tugma sa expectation. Nandoon yung hindi magagandang mga mangyayari sa paglilingkod at panambahan. Kaya kung mahina ang ating pag-unawa, papatayin ang ating pananampalataya ng ating emosyon. Patayin ang ating masigasig na paglilingkod sa ating emosyon. Sapagkat kung mas nangingibabaw ang emosyon kaysa sa kaunawaan na mula sa Diyos, ito'y unti-unting papatay sa ating pagiging masigasig sa paglilingkod. Kaya nga, kapag magulo ang lahat, doon ka rin makakaramdam ng pagod. Kapag hindi maayos ang lahat, doon ka rin makakaramdam ng kawalan ng gana sa paglilingkod, sa pagsisimba, sa paglapit sa Diyos. Ngunit kung ang iyong ilaw ng pananampalataya ay sa gitna ng kadiliman ay patuloy na nagliliwanag,
Sa gitna ng disappointment ay patuloy na nagniningas at sa kabila ng hindi pagkaintindihan ay nagniningas pa rin ang iyong pananampalataya, maaring magawa mong maghintay, magawa mong mag-stay at magawa mong hintayin ang mga panahon kung kailan magiging okay uli ang lahat. At sa ikalawang bahagi, humingi yung 5 doon sa 5 matatalino na may mayroon pang dalang langis. Nung humingi sila, hindi sila binigyan. Sabi ng matalino ay, kung ibigay namin doon sa inyong iba, sa inyo, ay hindi nakasya yung langis, ilawan. Kaya sabi nila, bumili na lang kayo inyo. Kung atin mong titignan mga kapatid, madamot ano. Madamot ano. Sige, at na lang, wala na kung ano mangyari. Nila binigyan. Sa buhay na ito, mga kapatid, masama nga naman paging malamot. Pero may mga bagay na hindi pwedeng i-share. Amen. Amen. Kasi pag sinir mo, pareho kayo mapapahamak. Sa pananampalataya natin sa Diyos, ang pananampalataya natin dapat ipunin natin at palaguin mismo sa ating mga sarili. Dahil ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng bawat isa kung paano tayo nananalig. Hindi sinasabi ng Diyos na yung kaibigan mo ay mabait, pala simpa, religyoso, kaya ikaw kahit di ka nagasimpa, kahit masamang ugali mo, ligtas ka na rin kasi may kaibigan ka mabuting tao. So hindi ganun ang prinsipyo ng Panginoon. Ikaw ay husgahan ng Diyos batay sa iyong pananampalataya, batay sa iyong gawa, kahit may kaibigan ka pang mabuting tao. Kaya sa pahayag at paalala sa atin ng Diyos, iwasan natin yung mga padalang panalangin. Ano yung mga padalang panalangin? Sasabi natin, ikaw na lang dating pa doon, ipagdasal mo na lang ako at ako'y busy. Diba mga ganun? O ikaw na lang doon, napuntang simbahan, isama mo na lang ako sa iyong panalangin na ako'y English na yun. So, iwasan natin yung ganun. Kasi yung nagsimpat na nalangin, i-bless yun, ikaw hindi kasi siya naman na nalangin. At huwag kayong magpadasal. Kasi yung tao na dasalan, ano yun? Patay na. Buhay pa kayo. Kaya yung padasal. May hanggat may lakas, may pandidig, may mata, makakita pa, lakad kayo. Ipakita ninyo sa Diyos ang inyong pagsiging masigasig sa pananampalataya upang mismo ang salita ng Diyos ang magpapaalam ng iyong pananampalataya. Hindi natin pwedeng hingin sa iba yung kanilang pananampalataya. Hindi natin pwedeng idamay yung ating sarili doon sa iba. At tandaan po natin, hindi ka maliligtas ng tao, kundi Diyos lang ang makapagliligtas sa iyo. Kahit ipagdasal ka man ng tao mabuti, Diyos pa rin sa bandang huli ang huhusga sa iyo. Kaya dapat ang bawat isa ay siya ang patuloy na magsisikap para palaguin mismo ang kanyang pananampalataya. Lalo higit sa mga bagay na paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag natin iasa sa iba yung ating kaligtasan. Tayo mismo ang gagawa ng ating kaligtasan. Huwag natin iasa sa iba yung pagpapala ng Diyos, ang paghingi at ang pagpapasalamat, lalo higit ang mga panalangin. Huwag natin isaasa sa iba. Tayo mismo ang magdadala sa ating mga sarili. Tayo mismo ang naharap sa Diyos upang ipanalangin ang ating mga sarili. Tayo mismo ang magdala sa ating sarili sa dambana ng Diyos upang mapakinggan ang kanyang salita para tayo mismo ang lalago. Huwag tayong aasa sa
katibayan o tibay ng pananampalataya ng ating kapwa, ng ating kaibigan, ng ating mga mahal sa buhay. Sapagkat ang kanilang pananampalataya, kanila yun. Ang kanilang karunungan na nakuha mula sa salita ng Diyos, kanila yun. At hindi mo pwedeng hingin yun sa kanila. Sapagkat kung nais mong matuto sa salita ng Diyos, ikaw mismo ang gagawa nito. Sapagkat ang karunungan at pananampalataya at higit sa lahat ang kaligtasan hindi mapapasa ng tao doon sa kanyang kapwa. Kundi ito'y nagmumula sa Diyos, ibibigay ng Diyos sa isang tao may patuloy na pananalig. Amen. Amen. Kaya pagsikapan ninyo na kayo ang kaharap sa Diyos. Huwag iasang ipagdasal kayo ng iba, lalo tigit buhay na kahit buhay pa kayo. Sa mga mahalagang araw sa buhay natin, tayo mismo ang lumapit sa Diyos. Minsan nga, kahit birthday, magpasalamat ka lang sa Diyos, ay hindi mo nagsimba. Kapadasal, kasama sa misa, ay hindi nagsimba. Paano ilalapat ang panalangin ngayong hindi naman ikaw yung kakaharap? Mali, padasal-dasal kita, Diyos ko, pagpalay mo kung may karawan, yung palay lasing na. Paano makalab yung panalangin na inauna na nakalaban ng gym? Papalain mo upang Panginoon ay lasing na pala. Paano makalab yung panalangin natin ay nakalaban na ng gym? Ayan, lalo mo sa mga birthday, yung mga mahalagang araw na pagpapasalamat ka sa Diyos, yung mga araw na may gusto kang hingin sa Diyos, ikaw yung magpunta doon at humingi sa Panginoon. Diba kasi ipapanalangin mo yung taong gusto mong i-bless ng Panginoon, naku, nagsuntukan na pala doon. Iligtas mo po siya, Panginoon, sa kapahamakan. Ay, nagkasuntukan. Lasing. Kaya mga kapatid, paano aalab yung ating pananampalataya sa isang pagsubok sa buhay? Gayong wala tayong reserba na kaunawaan. Kaya nga sabi ng isang santo si San Jeronimo, sabi niya, the ignorance of the scriptures is the ignorance of Jesus Christ. Kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi rin natin makikilala si Kristo. At kung hindi natin lubusang makikilala si Kristo, magiging marupok yung ating pananampalataya. Sapagkat tayo mismo hindi makakaintindi sa kalooban ng Diyos. Tayo mismo hindi makakaunawa kung bakit nangyayari ang mga pangit na bagay sa matutuwid na tao. Amen. Amen. Kaya minsan tuloy sa una lang, at dalumuran kapag umabot na sa mga disappointment, nangihina at doon na rin naalis. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, tayo mismo ang makakagawa na pagtibayin ng ating pananampalataya. Sapagkat tandaan po natin sa paglilingkod, sa pagsunod sa Diyos, hindi lahat maganda ang mga pangyayari. Sapagkat sa loob ng simbahan, sa loob ng komunidad ng pananampalataya, nandoon ang iba't ibang uri ng ugali ng tao. May mga taong mahirap pakisamahan. May mga taong hindi kaaya-aya kasama. May mga taong nakakairita. May mga taong nakakabwisit. May mga taong pagbumukha pa lang, mabubwisit ka na. Pero kung matibay ang iyong paniniwala at pananampalataya sa Diyos, kahit buwisit na buwisit ka, magagawa mo pa rin maging kalmado at payapa ang isipan. Amen. Amen. Bakit? Kasi patuloy na magliliwanag ang pananampalataya sa karunungan ng Diyos at mauunawaan mo ang mga bagay na dapat mo maintindihan. At magagawang maunawaan ng tao ang mga pangyayari na puspos ng karunungan ng Diyos.
at ang maaring at posibleng makaunawa lamang sa mga mahirap intindihin ay yung mga tao na pupuno ng salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagsikapan natin na mapuno tayo ng kanyang salita. Pagsikapan natin na matibay yung ating koneksyon sa Diyos. Pagsikapan natin na mas may malalim tayong relasyon sa Panginoon upang sa gayon, kahit paghintayin man tayo ng Diyos, magagawa nating intindihin. Kung gayon, kung hindi man ipagkakaloob ng Diyos agad-agad ang ating mga panalangin, magagawa nating unawain. Kung hindi man agad tinutugon ng Diyos ang ating mga hinihiling, magawa natin mag-isti at maghintay hanggang sa dumating ang tamang panahon na ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi tayo panghihinaan ng loob at ma-disappoint sa paglilingkod. Sapagkat malalim ang ating pag-unawa, may karunungan mula sa salita ng Diyos, at higit sa lahat, may matibay na pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating dasalin at sumasampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos na mga kapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at dinidilita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoong buhat sa Diyos na totoo. Inianak yung tinilikha sa isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanak siya ni Maria Virgen at naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating noong panahon ni Poncio Pilato. Nagpapasakit ng namatay at inibig at muling nabuhay sa ikalawang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklog sa kanan ng Ama, at muling darating na malulagati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpagbigay ng buhay, na nagbubuhay sa Ama. Sinasamba siya at niluluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesyang iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin. Naniaalay namin sa iyong Diyos na kamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Itinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang na Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ng lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay may pahayag naman nila ng buong katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin.
Isinasamo rin namin ang patnubayan mo, mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasyano sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kayaan, kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tingnan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya. Lalong-lalo na sa Third Sunday Mass, Misa de Gallo, sponsor. Kina Mr. Norbin Malcarang and family, Mr. Albert Opis and family, Mr. Felix Morales and family, Mr. Roel Saludes and family, Mr. Richard Magsano and family, Mr. Ricardo Candelaria and family, Mr. Dionisio Candelaria and family, Mrs. Milet Ricanya and family, Mr. Dondon Ricanya and family, Mr. Jonel Ricanya and family, Mrs. Melanie Sipilla and family, Mr. Fermin Pegalan and family, Mr. Adrian Lial family, and Mr. Joel Pegalan and family. At sa kongregasyon ito, hindi natanggapin naman nila ang iyong banal na salita nang may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangailangan may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa pagkabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mga puting halimbawa at kami kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin. Para sa kanya na lagi ng buhay Upang mamagitan para sa amin. Siya na yung anak ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay nawa sa inyo. At sumayin rin. Magbatihan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Buong kagalakang ihandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harap. Magsiupo po ang lahat.